Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang mainit na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Pangulong Bongbong Marcos sumugod sa Davao. ICC, walang puwang sa Pilipinas. Kaya Marcos at Duterte nagkaisa na para sa taong bayan. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa mga nagdaang araw, tila naging mainit ang usapan sa pagitan ng Marcos at Duterte. At kasama nga dito ang usapin patungkol sa ICC at ang umuugong na pag-aaresto di umano kay dating Pangulong Duterte. Kaya dating Presidential Spokesperson Harry Roque tila pinangalanan kung sino ang nasa likod ng planong pagpaparesto di umano kay dating Pangulong Duterte. Ayon dito, si dating Senator Antonio Trillanes ang may gustong ipaaresto di umano ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag pa ni Attorney Harry Roque na ang dating senador na si Antonio Trillanes di umano mismo ang naging complainant sa ICC or International Criminal Court kaugnay sa naging war on drugs ng Administrasyong Duterte. At mismong si Trillanes ang nagsabi na tapos na ang ginawang investigasyon ng ICC at siguradong ang kasunod nito ay ang paghahain ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. At bukod kay Trillanes, may tatlo pa di umanong source si Attorney Harry Roque na magpapatunay na totoong aarestuhin na di umano si dating Pangulong Duterte. Ipinunto rin ni Attorney Harry Roque na kung sakaling aarestuhin ang dating Pangulo ay sigurado di umanong magkakagulo ang Pilipinas dahil ngayong umuugong pa lamang na aarestuhin ang dating Pangulo ay marami na agad ang nagpahayag at nagpaabot ng kanilang suporta. Ano pa kaya kung ito ay magkatotoo na? Baka magka-people power na. At sa gitna ng impormasyon na may warrant of arrest na di umano ang dating Pangulo mula sa ICC, ay nagbanta ito na babarilin niya ang susubok na umaresto sa kanya at mahuhuli lang daw siya kapag siya ay namatay. At sa isang radio interview kay dating Pangulong Duterte, sinabi nito na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC na pareho ring sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. At ilang araw matapos banatan ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos ay nagbigay ito ng isang pahayag na naniniwala ang dating Pangulong Duterte na walang kinalaman si Marcos sa warrant of arrest sa kanya. At sa kaugnay namang balita, Pangulong Bongbong Marcos muling nanindigan na hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa investigasyon ng ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. At kung nandito aniya sa bansa ang investigador, ay walang ahensya ng pamahalaan ang magbibigay tulong sa kanilang investigasyon. At atin ngang matatandaan kamakailan lamang pumunta ng Davao City si Pangulong Bongbong Marcos para magbigay katuparan sa malalaking proyekto at magpatuloy sa proyektong sinimulan ng Administrasyong Duterte. At sa kaganapan sa baluarte ng mga Duterte ay magkasama pa si Vice President Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos sa paglulunsad ng isang proyekto labis na makakatulong sa kababayan natin sa Mindanao. Kaya ayon sa ating mga kababayan ay tila isa itong senyales ng muling pagkakaisa at pagkakaibigan ng dalawang pamilya. Hindi man naging maganda ang naging parinigan ng dalawang kampo ay tila muli namang umuusbong ang kapatawaran dahil sa kanilang hangarin na mapabuti
ang bansang Pilipinas. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mukhang magkakaayos na si PBBM at Duterte. Yan ang totoong mga lider, handang magpakumbaba at hindi pansariling interes ang iniisip. Inuuna ang kapakanan ng mas nakakarami. Kahit na may mga hidwaan, patuloy pa rin ang serbisyo sa taong bayan. Tunay na tularan ng dalawang magigiting na pangulo. Parehong may totoong malasakit sa bayan. Hindi man pareho ang kanilang paraan sa pamamalakad ng bansa, pero isa ang kanilang layunin, ang totoong magbigay kaunlaran sa bansang Pilipinas at iangat ang antas ng pamumuhay ng mamamayang Pilipino. Ganyan po sana, Mr. President. Sasagutin niyo po sana ang lahat ng mga mahalagang issue na napag-uusapan o nangyayari sa ating bansa. Kayo lang po ang maaring makapagbigay linaw. Thank you, sir. Napakaganda po sana kung ganito lagi ang mangyayari sa ating bansa, na yung mga leader ay magkaisa para sa ikauunlad ng ating bansa. Huwag sana kayong maniwala, Mr. President, sa mga malalapit sa inyo na masira ang inyong leadership. Mahal na Pangulo, magsasalita po sana kayo ng madalas. Naniniwala po ako, sinisira talaga kayo ng mga malalapit sa inyo. May tinatagong inggit at galit sa inyo. Magandang pangitain po na nagkakaisang bansang Pilipinas para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Mabuhay ang bansang Pilipinas na nagkakaisa para sa ikauunlad ng bansa. God bless Philippines. Fight for good, not for bad. Mabuhay ang mga leaders na may magandang adhikain. Magkaisa na kayo para sa mamayang Pilipino. Tayo rin naman ang magtiis. Buti ang mga mayaman, may pondo na sila. How about sa aming mga mahihirap lang? Lalong mag-suffer sa mga hindi nagkaintindihan ng mga nasa gobyerno. Go PBBM. Huwag matakot sa mga korap at magpatawaran. Huwag magkwenta ng mga nakaraan. Go, go, go PBBM sa mabuting pamaraan. May God bless you and good health always, PBBM. Dapat ang sambayan ng Pilipino ay unity team para sa ikauunlad ng ating Pilipinas. Kayong mga aktivista na kontra sa ikakaunlad ng ating Pilipinas ay tumigil na kayo. Dapat magkakaisa ang sambayan ng Pilipino para sa kaligtasan ng ating Pilipinas at ikauunlad ng ating Pilipinas. End quote. So pag nakikita natin yung kwento ni Madam Maharlika, makikita nyo dyan yung pruweba nung matagal ko nang sinasabi na ang gobyerno natin ay nagha-hire ng mga tao, or let's say appreciative of the services or the things these people do, so nire-reward sila. At itong mga to ay nire-reward to how do you call this? To attack private persons. Okay? Private persons who are simply expressing themselves. Okay? Aminado din sila na hindi makapag-file ng libel yung isang hindi official sa gobyerno dahil siya ay isang public figure at mataas po ang evidentiary requirement para mapatunayan na malisyoso ang pagpapahayag o yung pagpo-post tungkol dun sa taong yon. So, ang problema, yun nga, may kanya-kanyang teams dyan at may kanya-kanyang palakad. At iba-iba po ang nagmamando at minsan-minsan the president will chime in. Sa madaling sabi, there's no organization when it comes to the government's communication. Hindi na po sinusunod yung mga polisiyang mismong si Pangulo ang nag-utos. Wala na pong ganon. Pero it also says a lot about the people in government. Mas interesado sila na atakihin ang mga taong nagpapahayag, nag-i-express ng kanilang opinion, kaysa sabihin kung ano ang achievements o activities ng gobyerno. It is also entirely possible na kaya ganun po yung strategiya nila ay dahil wala talaga silang activities. Nakikita natin kung ano yung mga pakay ng gobyerno ngayon. Unang-una, at huwag natin kakalimutan, first, foremost, and possibly the only thing that they're trying to accomplish is charter change. At ang punto ng charter change niya, nakikita na po natin because it has already been suggested to extend terms, di ba? Term extensions. Meron pang mga term sharing na pinag-uusapan dyan. Okay. So, ano ngayon ano yung implications ito? They're hiding something. Because that's basically what it is. They're hiding their true intentions.
They're hiding the fact na hindi talaga trabaho eh. Kumbaga, government is barely functioning. Ginagawa na lang nila ang day-to-day functions nila. You know, the NBI still gives clearances, they conduct investigations and so on. Pero what does the DOJ go after criminal syndicates pa? Do they go after crime? Meron pa bang anti-drug campaign? Natin alam. Pinupuntirya pa ba ang smuggling? It seems to me that government is just para siyang naka-autopilot. Pero yung autopilot, walang direksyon. So, ganun din kasi nakikita natin sa communications. Kita nyo, yung medyo nakakahiya yung binasa na conversation, assuming that this is true. But, kilala ko kasi yung mga tao dyan eh. All the people involved there, kilala ko lahat yan. And this is exactly how they speak. And I also know the story. We've known the story ever since. Okay? So, what are they doing? It's very cheap communication strategies. It's walang aim, walang vision, walang patutunguhan. So, sabi ni infected eardrum, let's trust our government. Sir, I don't think you have read the Constitution. Because this is an interesting point. Guys, sabi niya, let's trust the government. How can you do that? When our entire Constitution is built on the principle of not trusting government. Kaya po tayo may Bill of Rights, sir. The Bill of Rights is a set of rules against government, against the state. In other words, yung mga karapatan magsalita at magpahayag. Sinasabi ng saligang batas, gobyerno, kailangan garantihan ninyo sa bawat individual, sa taong bayan, na mayroon silang kalayaan magsalita at magpahayag. Mayroon pa dyan, yung mga rights of the accused. Kailangan basahan sila ng karapatan nila. Kailangan bigyan ng abogado. Kailangan respetohin ang privacy. So, all of this, the Constitution itself is built on that principle that government being so powerful, and we made it so powerful. It is made this powerful precisely so that it's made this powerful, and the Constitution is built to check those powers. So don't ever come here and say trust government. That's not how it works. We put them in power, but we're not supposed to trust them. Kailangan binabantayan sila. Kailangan sinisiguro natin na sumusunod sila sa patakaran. Sumusunod sila dun sa saligang batas. Tayo po ang may power. Hindi po baliktad. Magtitiwala ka sa gobyerno, ang daming tinago niyan. Binigyan natin sila ng pera, binigyan natin sila ng power, binigyan natin sila ng opisina, binibigyan natin sila ng pagkakataon na mag-demand ng respeto sa atin. Pero naman, hindi natin sila pwedeng pabayaan. Thank you kay Kaka Juseo. Sabi ni Bicolanang Makulit, how can you trust this admin if they keep breaking their promises? Sabi ni Roy, personal channel, laki kasi budget na binayad sa mga trolls or attack dogs, even in their FB ads, using different newspapers just to malign the opposition. Or any person, for that matter, who is simply telling the truth or giving their opinion. Alam nyo, walang masama dun sa pagbibigay ng opinion. At kung mayroon man nagkakamali sa kanilang pagpapahayag, ano ang obligasyon ng gobyerno? Ang obligasyon ay maglabas ng impormasyon. Hindi po kasalanan ang maging mali. Tignan niyo yung mga ginagawa nila ng totol, ng babash. Yan ba po ang gawain ng gobyerno? Wala po yan sa saligang batas. Kung may nakikita kayong pagkakamali, use the official channels. Ang lawak ng hawak ng gobyerno, may PTV, may IBC, mayroong PNA, mayroong Radyo Pilipinas, mayroong pa kayong press secretary, mayroong kayong PCO, meron pa kayong pagkakataon na gumawa ng polisiya para mauuna ang news ng gobyerno. Maaari din po kayo na magtawag lang. 'Di ba? At sabihin ninyo dito sa mga pahayagan, teka muna, bigyan nyo kami ng pagkakataon na ilahad namin yung panig namin. Damahan nyo kung let's trust this government.
No such thing. No single state in this country is built that way. Unless you're talking about Russia in the 1950s. Diba? Or unless you're talking about totalitarian, authoritarian, or dictatorships. Diba? So ito yung buti na lang sinabi niya yan. Kasi yan nga po ang exactly the reason why government-sponsored tolls or government giving, how do you call this? Appreciation. Giving the medical aid and all that. I mean, we give medical aid to any ordinary citizen. Thank you kay Agoy. But we don't give that in return for in return for services rendered, and these services are to attack ordinary countrymen, ordinary citizens. Thank you kay Wendy. VXC, thank you then very much. So, that is wrong on so many counts because the government, as the agent of the state, is supposed to guarantee the right of every person na magsalita at magpahayag. So itong mga sinasabi din na manggugurgol ng mga accounts, kaloka kayo. Sabi ni Well Falks, we don't have a government anymore. Drama na lang lahat ito. Yun na nga. So ang isa pa dito, there is walang sophistication dun sa kanilang strategiya. Yun na yun. Di ba? That's it. Kaya tuloy, akala ng ibang mga opisyal ng gobyerno sige mag-hire din kami ng tolls. Hire din kami ng mga PR na yan. I-advertise na ang galing-galing namin. Pero puro advertising, wala namang ginawa. Wala. Ayun. Ito si Ronaldo Piatos. Bakit si Cory dinamanda si Louis Beltran? Galit ka? Karapatan ng bawat individual mag-file. Cory was filing in her own personal capacity and not as president. In other words, it wasn't the state, it was an office of the president versus Louis Beltran, whereas it is PCO working with tolls. Diba? So, of course she had the right, pero tingnan mo, nanalo ba siya? Pakisabi nga, ano yung outcome ng kaso? Nanalo ba si Cory? And in fact, the Supreme Court said precisely that. May karapatan si Louis Beltran to write what he could write. He could write in a manner that he could choose. He could use figures of speech. He won. Cory sued him, but he won. Don't you see how that just makes sense? Sabi ni Nenette, ako nga nakasagutan ko sa comment section ng isang troll. Sabi kasi niya mga DDS na senior citizens ay mga patay, grabe, ay mga patay gutom at dapat daw magpalimos kami. Ang baba ng tingin niya sa amin, talagang sinagot ko siya hanggang tumigil siya, ambog talaga. Yun, salamat ma'am. Sabi ni Bim, nagmamando talaga sa PCOC, FLLAM. Sabi ni 8, the Philippines is not fun to visit anymore. At NAIA and other airports, there's bribery, stealing. British couple, their personal belongings were stolen while doing x-ray in the check-in. Wow. Wow. Okay. Sabi ni Palawan's Best, this government is only intended in gaining more budget and money. Ronaldo Piatos, anong wala naman case against Louis Beltran? It was Louis Beltran, Max Sullivan as publisher of the Philippine Star, etc. Thank you kay Tems. Sabi ni Gab, ay nako. So ayan na po. Nagdadatingan na po yung mga trolls and today is still Sunday, so let's go have some fun.
Sabi ni Kababa. Sabi mo, legit paliwanag mo, ma'am. Uy, paano naging legit ang papel ng PIDEA? Unang-una challenge kita. Saan ko sinabing legit? I don't speak that way. That's so inelegant. I'm far more articulate than that. Okay? Legit. Why would I do that? Kung naghahanap ka ng vlogger na mahilig magbuhat ng sariling bangko, huwag ka po dito. Okay? Kasi you're talking to somebody like me, you obviously have no respect. So why are you here? Why do you bother? So, bakit naging legit ang papel paano naging legit ang papel ng PIDEA para makalaban ang vlogger nyo? Number one, okay? Sinabi yan ng PIDEA. So what happens? Hindi ka nakikinig kasi. Dadating ka lang dito pero hindi ka naman nakinig ng mga explanations. What happens in legal argumentation? There is an assertion. If that assertion is not denied, then that stands and it means it acquires legitimacy. Okay? So what happens? Maharlika presents first documents. PIDEA answers. What happens? The assertion is controverted. But what did they say? They said that it is fake because there is no control number. Kailan nagka-control numbers ang PIDEA? Pakisabi nga, baka hindi mo alam yung date. Number one. Number two, this was a request for investigation. Request for investigation based on PIDEA's agents themselves. Sila yung nagsasabi nila sa amin nito. At ano akala ninyo, hindi kami marunong makipag-usap sa mga PIDEA agents? Sa tingin mo, hindi ako naghawak ng mga kaso tungkol sa droga? Ha? Sige nga. I represented people na nagsumbong ng mga drug users and sellers. So, yes, I know how to deal with PIDEA, and yes, I know a request for investigation does not have a control number. So, tigil-tigilan mo dyan. Palibhasa, hindi mahimik na ang PIDEA at hindi po nila sinagot yung second set of documents. So, what happens? The first set of documents was controverted, meaning kailangan magpresenta ng ebidensya yung dalawa. The second set was never controverted. Hindi nagsalita ang PIDEA ilang araw na yon. Pakisabi nga, was it controverted? In fact, right now, walang kasalita-salita about it, in which case the second set of documents stands. It now gains legitimacy, hindi siya dininay. So, galing din kasi yung ginawa nila, pinakita muna yung first few documents and then they came up with the second one. The second set cannot be denied and has not been denied. Sabi ni Gab, bakit sabi ng isang abogado ganyan-ganyan? Ay nako, tumigil ka na dyan. Kasi kahit 10 abogado sa isang kwarto, hingan mo ng opinion, makakuha mo 12 opinion. So wag mo kaming pagtatapatin abogado sa abogado, hindi kami nagpapapatol sa isa't isa. Trap yan Alam namin yung mga ginagawa mo. You want us to fight with each other as lawyers, but no. We can give our own opinions and we can give you our own set of documents and our own set of rules. And by the way, 2012 pa po yung kaso na yun. Tignan nyo po kung yung sinasite ninyong abogado ay nagpa-practice na nung time na yun. So, sabi ni Pepper, why do they need to deny it if they've already debunked it? That's BS and a half. Do you know what debunked means? Debunk means you already won the argument. There is no debunking here because the argument is only won in court. Are you still with me, guys? Gods, they keep sending amateurs. Nagtatanong lang po naman nanghingi lang po ng paliwanag. Kung ngayon iiyak ka, nakailang beses kang sumagot-sagot sa akin. Sasabihin mo, bakit ganito, bakit ganito. Tapos ngayon, ikaw ang iiyak. Alam mo, kung gusto mong makipagbardagulan dito, bawal iyakin. Okay? So till Sunday po ngayon, harsh kami sa mga trolls. Nagtatawanan na sila doon. Alam nyo, ako, I don't fight with the other lawyers. You say Attorney Claire, Attorney Libayan, and all that. Alam mo, I like Attorney Libayan, magkakilala naman kami. And we differ in opinions, pero hindi kami nag-aaway. Walang ganun. Because it's a brotherhood Hindi ko gusto talaga yung yung naghahanap ng totoo. Kung naghahanap ka ng totoo, umayos ka ng mga katanungan mo. Kasi dito, maayos kaming chikahan, nakikipag-explainan kami. And I'm not the only one who explains. Other people come here to explain. So, don't come here and and then maangas yung salita mo tapos kapag pag sinagot ka in the same tone,
Then, you start crying, nagtatanong lang eh. Gosh, grow up. You have to be over 18, ha? If you're going to join here. Sabi ni Jamaica Marcos, alam nyo, nakakaawa kayong mga troll. Hirap kaya work nyo, hirap kaya pagtanggol boss nyo bangat. May schedule po ba rally si PRD sa Tago? Meron po, but I don't know the final date. I know the tentative one pa lang. Kaya hindi ko po ina-announce. Hintayin natin yung organizers ang mag-announce. Oh, ayan na, Ngayon sasabihin na nila, ganyan ka siguro kaya kawala na sa administrasyon. Ngayon sasabihin, mag-iimbento na sila. Alam mo guys, huwag niyo akong itulak. Because one of these days, ikikwento ko lahat ng nangyari dyan sa Malacanang, baka kayo yung umiyak. Sige lang, itulak nyo pa yan. Because right now, ang lugi yung mga boss nyo. Maswerte pa sila because I've been nice. I have been kind. May mga pinangako ako sa ating Pangulo. Okay? Pinangako ko sa ating Pangulo a few things. And you know what he told me? He told me it's okay to criticize me. Alam niya. So tigil-tigilan ninyo ako sa mga ganyan because you weren't there. You never even got that close. So yung mga ina-assume ninyo, naku, pakisabi sa mga handler ninyo, mali po yung nilang mga pahayag sa inyo at mali po yung tinuro nilang strategiya. There is a reason kung bakit successful yung comms in the early part of the Marcos administration. Para matapos na ito, kaming mayaman ang nalalaro ng politika. Ano daw? Ito. Iyak ang mga trolls. Uy, wag niyong awayin si Attorney Claire dito. Sabi ni Arnil, nabubobo si Attorney Claire pag Duterte ang content, sobrang anti-Duterte. Alam nyo, may karapatan lahat ng tao to like or not like anybody. Yun nga, if you don't like their opinions, naku, huwag niyo siyang puntahan. Huwag niyong bigyan ng engagement at saka huwag niyong bigyan ng hits yung kanyang vlog. Hindi naman Tapos meron pa, nag-go all caps pa. Nasaan ba yung mga moderators ko? Andito ba wala ba dito si Adrian? Sabi ni Cuenca, pasok mga trolls, naghihintay Ma'am Trixie para magandang debate, makikinig lang kami. Ay, nako. Uy, meron pang yung mga, kung hindi ka naalis, ganyan ka pa ba? Anong ebidensya mo kung ano yung mga mangyayari o hindi? You're asking me to conjecture. Tapos kung ano man ang sagutin ko, sasabihin nyo, hindi, sinasabi mo lang yan. Anong kinahihinatnan niyang tanong mo? Do you even listen to yourself? What kind of question is that? If you were removed, would you even believe my opinion? Pumasok na nga kayo dito not believing me Pumasok na nga kayo dito without any ounce of whatsoever. Tapos magtatanong kayo na ganyan where you have absolutely no evidence that you can prove it to be right or wrong. Thank you, Kay Baxter. I miss thanking some people, by the way. Ayan naman, pa-victim ka naman ngayon, Gab. Nagtatanong lang po kami, ma'am, kasi lahat kayo may aral. Sir, gusto nyong magtanong, maayos po kaming sumasagot. Maangas kayo, maangas din po kami. And by the way, nakita niyo ba yung title? Sutil Sunday po ngayon. Nagsusutilan kami pag Sundays. Or minsan Saturdays. Minsan in the middle of the week, pero kailangan may heads up. So, ganito po, sir, masanay kayo. Tambay-tambay lang po muna kayo dito and tignan ninyo kung paano yung patakbo. Pero the one thing that you can't make me do is makipag-away sa ibang mga abogado. Lalong-lalo na, wala naman silang ginagawa sa akin. Wala namang And alam namin yun I'll give my piece, the other attorneys will give their piece. Bahala kayo kung anong gusto niyo yung pakinggan dyan. But, otherwise, I like all of them. Regardless of their position. Regardless of their opinions either. Kasi alam niyo, hindi kami nag-aaway Kahit makita mo sa court, sa merong defense, merong prosecution. Minsan, may mga mayayabang.
Yun yung maswerte nun sa akin. Kasi even when I was in practice for 7-10 years, ganon, ano na ako they thought that mukha akong nene. Kala nila bagong salta, ganon, di marunong. So may mga abogado will try to take advantage of what they think is your ignorance in court. So far wala pa naman akong hindi nagugulat na ganon. So dito, kung gusto ninyong mangbalahura, asahan ninyo, number one, asahan ninyo. Kung gusto ninyong manggulo, number one, kung balahura ang dating ninyo, balahurain din kayo. Or, hindi na kayo makaka-second na comment. Mabablock na kayo kaagad. So, one of two things can happen. But today is till Sunday, so if you wander in here, then be careful because today is Spades Day. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.